Nito pong nakalipas na araw, July 4, 2025 ay in-announce na si Ginoong Brad Garlinghouse, ang CEO ng Ripple, ay inimbitahan ng Senado ng Amerika para lumahok bilang saksi sa isang pagdinig na susuri sa bagong panukalang batas tungkol po sa crypto market structure. Oo, si Ginoong Garlinghouse mismo ang haharap sa Senado at hindi lamang po siya. Kasama rin ang iba pang mga malalaking pangalan sa industriya ng crypto tulad po ng CEO ng Chainalysis at ang mga kinatawan mula po sa Blockchain Association at saka Paradigm. Pero ang tanong, bakit si Ginoong Garlinghouse? At bakit mahalaga ito para sa kinabukasan ng XRP at ng buong crypto market? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Kaya yan ang ating nakikita rito ay walang iba kundi ang CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse. Yan, bakit po may Senate hearing tungkol sa crypto market structure? Ayan, ngayong July 9, paparating na July 9, 2025 ay dito po nakatakda ang Senate Banking Committee na magdaos ng buong komprehensibong hearing para sa bagong panukalang batas tungkol po sa crypto market structure. Layunin po ng batas na ito na linawin kung aling crypto ang maituturing na security at alin ang commodity. Sa kasalukuyan ay maraming kalituhan dahil magkaibang ahensya ang may hawak ng regulasyon. At yan po ay ang SEC or Securities and Exchange Commission na namamahala sa mga securities at ang CFTC or Commodity Futures Trading Commission para naman sa commodities. Ibig pong sabihin ay gusto po ng Senado na magkaroon ng malinaw na linya kung sino talaga ang may kapangyarihan na mag-regulate sa bawat uri ng crypto asset kung saan ay isang bagay na matagal nang hinihingi ng crypto community. Ngayon ay bakit po si Ginoong Brad Garlinghouse ang isa sa mga pangunahing saksi? Maraming nagtatanong kung bakit si Ginoong Brad Garlinghouse ang isa sa pangunahing inimbitahan ng Senado. Ang sagot, siya at ang kanyang kumpanya na si Ripple ay isa po sa mga pinaka-kontrobersyal at pinaka-apektado ng tinatawag na regulatory uncertainty. Ayon po kay Attorney John Deaton, isa sa mga legal na taga-suporta ng XRP, legal supporter ng XRP community, yan, si Ripple at si XRP ang pinaka-obvious na example kung gaano kagulo at pabago-bago ang desisyon ng mga regulators sa US. Simula pa noong taong 2013, yan, isa sa mga legal na simula pa noong taong 2013 ay nakikipag-ugnayan na si Ripple sa mga ahensya ng gobyerno tulad po ng Federal Reserve, SEC at US Treasury para ipaliwanag kung ano talaga si XRP at ang technology nasa likod nito na kung saan ay ang XRP Ledger. At noong taong 2014 ay tinawag pa ng US Government Accountability Office na virtual currency itong si XRP. At noong taong 2015, pumayag si Ripple sa isang kasunduan kasama po ang FinCEN para sumunod sa mga banking laws matapos po itong patawan ng multa. Ngayon, ang sunod pong tanong ay ano ang ipinapakitang problema sa mga desisyong ito? Noon pong taong 2018, ayon sa isang desisyon mula kay Judge Analisa Torres, nagsagawa ng internal assessment ang SEC gamit po ang Howey test para tukuyin kung security nga ba si XRP. At ang resulta, hindi sila nagrekomenda ng kahit anong enforcement action. Pero heto po ang twist. Makalipas po ang ilang taon, noong December 2020, bigla na lang sinampahan ng kaso si Ripple ng SEC. Ayon sa reklamo, lahat daw ng XRP transactions mula 2013 ay itinuturing na investment contracts.
Ang tanong, bakit ngayon lang? Paano rin itinuring ni Coinbase at FSOC itong si XRP? Ayan, dito naman tayo. FSOC and Coinbase call XRP a currency. Ayon po sa dokumento mula sa Financial Stability Oversight Council or FSOC noong taong 2019 na pirmado mismo ng mga chairs ng SEC at CFTC, si XRP ay tinuring na virtual currency. Dagdag pa rito ay pumayag si Coinbase na ilista si XRP matapos itong dumaan sa sarili nilang pagsusuri at masabing hindi ito security. Walang naging pagtutol mula sa SEC noong mga panahong ito. Gamit rin si XRP ng MoneyGram sa kanilang cross-border payments na inilahad pa nila sa isang SEC filing. Ngunit kahit alam ng SEC ang tungkol dito ay hindi nila ito pinigilan. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito kay XRP at sa buong crypto market. Ayan. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita kung gaano po kahirap makakuha ng malinaw at consistent na sagot mula sa mga regulators. May mga pagkakataong tinatawag siyang currency, tapos biglang magiging security, tapos hindi na naman. At dahil po sa sitwasyong ito ay makikita natin kung gaano kahalaga ang upcoming Senate hearing. Ang pagdalo po ni Ginoong Garlinghouse sa hearing ay hindi lamang para ipagtanggol ang kanyang sariling kumpanya. Isa rin po itong pagkakataon para ipakita sa Kongreso kung gaano po kalala ang epekto ng kawalan ng regulasyon sa mga lehitimong crypto businesses. Kung mapapansin po ng mga mambabatas na talagang may kalituhan sa pagtrato sa mga crypto tulad ni XRP, maaaring ito na ang simula ng pagbabago. Maaaring bumuo po sila ng malinaw at patas na batas na siyang magbibigay linaw sa mga project tulad ng kay Ripple. Ano naman ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Para sa atin bilang mga Pinoy na aktibong nag-i-invest or nagtitrade ng crypto, napakahalaga po ng hearing na ito. Una, dahil si XRP ay isa sa mga pinaka-ginagamit nating token sa remittance at saka peer-to-peer transfers. Pangalawa, kung magkakaroon po ng malinaw na regulasyon sa US, maaring ma-impluwensyahan din ang mga bansang tulad ng Pilipinas na magtakda ng mas malinaw na guidelines. Sa ngayon ay marami pong Pinoy traders ang nag-aalangan bumili ng mga tokens na nasa gray area tulad ng XRP. Pero kung sa wakas ay matutukoy na kung ano talaga si XRP, kung ito ba ay currency or security, mas lalaki po ang kumpiyansa ng mga investors. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, sobrang tagal na ring hinihintay ng crypto industry ang ganitong aksyon. Kung palagi pong malabo ang batas, kawawa ang mga developers at saka investors na gusto lang magtrabaho ng maayos. Para sa akin, ang pagharap po ni Ginoong Brad Garlinghouse sa Senado ay isang napakalaking hakbang. Hindi lang para kay Ripple, kundi para sa buong industriya ng crypto. Isang sinyalis na kahit pa matagal at komplikado ang laban, may pag-asa pa rin tayong makakita ng hustisya at kaayusan sa loob ng blockchain ecosystem. Kung magtatagumpay po si Ginoong Garlinghouse na maipaliwanag ang problema, baka ito na ang simula ng mas maliwanag na kinabukasan para sa mga crypto tulad ni XRP. At syempre para po sa atin bilang mga Pinoy na bahagi ng global crypto revolution. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.